Isang araw na parang normal lang ang lahat, biglang magsisimula ang isang misteryong babago sa buong buhay ni Paul. Noong May 2, habang lumalangoy siya sa baybayin ng France, napansin niya ang kakaibang mga bula sa tubig. Pagtingala niya, nakita niyang ang mga ulap ay umiikot na parang may sariling isip. Hindi niya namalayang pati ang mga bula sa paligid niya ay bumubuo rin ng bilog bago biglang maglaho. Pag-uwi niya, sinubukan niyang magluto pero walang lumalabas na tubig sa gripo, kaya bumaba siya sa basement para tingnan ang water heater. Sumunod agad ang anak niyang si Mia, maingat niyang isinara ang pinto para hindi makasunod ang pusa nilang si Tofu. Habang inaayos ni Paul ang sira ay naglalaro si Mia sa tabi ng fish tank at humihiling na dagdagan ang isda niya dahil isa lang ang alaga niya, pero tumanggi si Paul at sinabing sapat na ang komplikasyon na dala ni Tofu. Nang lumapit si Mia para mag-abot ng gamit ay natakot siya sa gagamba, pero hindi ito pinatay ni Paul dahil naniniwala siyang kapaki-pakinabang ang mga gagamba at siniguro niyang hindi siya masasaktan. Binuhat niya ang anak at nagkunwaring halimaw para patawanin ito bago pa uwiin sa taas. Maya-maya nang kumuha siya ng alak ay nakita niya ang dumi ng daga sa likod ng mga gamit. Pagkatapos ng hapunan ay nagpatugtog si Elise at sumayaw sila ni Mia sa sala para ay pakitang walang maling paraan ng pagsayaw. Nang makatulog si Mia ay sumayaw naman si Elise at Paul at nauwi ito sa mas malambing na sandali. Pagsapit ng May 5 ay nagising si Paul ng biglaan at may kakaibang pakiramdam. Nagsukat siya ng iba't ibang polo pero parang lahat ay masyadong mahaba. Matapos ang nakakapagod na araw ay kumain sila bilang pamilya at humiling si Mia na basahan siya bago matulog, pero tumanggi si Paul dahil pagod at nangakong bukas na lang. Pinaalala ni Mia na sinabi rin niya yon kahapon kaya umalis ito sa mesa. Pinagalitan ni Elise si Paul kaya napilitan siyang magbasa sa kwarto ni Mia. Pero nauwi sa pagtatalo ang kwento tungkol sa laki ng meteorite kaya pinatigil na lang niya at pinatulog ang bata. Bago siya umalis ay humiga si Mia sa sahig at nakiusap na makipaglaro hanggang pumayag si Paul. Binuhat niya ito sa mga paa at marahang inalog para matawa bago ibalik sa kama. Pagdating ng May 7 ay mas lalo pang malaki ang mga damit niya at napansin ni Elise kung pumapayat siya. Bastos na sinabi ni Paul na hindi naman umiiksi ang mga braso at binti sa pagpapapayat kaya nainis si Elise at nag-alalang baka may seryoso nang nangyayari sa katawan niya. Nagpunta si Paul sa doktor at matapos sukatin ay sinabi nitong 176 na lang ang tangkad niya kahit 180 siya mula pagkabata. Sinabi ng doktor na baka epekto lang ng edad pero hindi kumbinsido si Paul. Sa trabaho ay napansin niyang laging nahuhulog ang helmet niya at nang tingnan ay tama naman ang pangalan sa loob. Isang gabi ay hindi siya makatulog at paulit-ulit na naiisip ang kakaibang ulap kaya nag-ehersisyo siya hanggang pilitin siya ni Elise na bumalik sa kama. Noong May 20 habang naliligo siya ay napansing masyadong mataas ang shower at biglang nalaglag ang wedding ring sa daliri niya. Sa kusina ay napagtanto ni Elise na mas maliit na ngayon si Paul kaysa sa kanya kaya dinala siya sa ospital para sa masusing tests mula full body scan hanggang blood test. Makalipas ang ilang oras ay sinabi ng doktor na normal ang lahat pero ang tangkad niya ay 165 na lang at 63 kilo na lang ang timbang kaya nawalan siya ng 15 sentimetro at 10 kilo sa loob lang ng ilang linggo. Wala silang paliwanag pero napansin ng doktor na tuloy-tuloy ang pagliit at malamang magpapatuloy pa. Sunod-sunod pa ang test at hindi na matahimik si Paul sa mga bangungot tungkol sa dugo ng ospital at sa mga ulap hanggang sa magising siya isang gabi at magdesisyong umalis dahil pakiramdam niya ay sayang lang ang oras. Pag-uwi ay lalo niyang naramdaman ang liit niya lalo na kapag nakaupo at hindi na sumasayad ang paa sa sahig. Unti-unti rin siyang napalayo sa pamilya at hindi na sinasagot ang tawag ng ospital hanggang sa maging kasing liit na lang siya ng manika sa upuan. Iminungkahi ni Elise na lumipat muna sila at iwan si Mia sa mga lolo't lola pero nang tanungin si Paul kung saan ay sarcastic niyang sinagot ang Circo. Lalo siyang naiirita sa presensya ni Tofu kaya pinalabas ni Elise ang pusa at isinara ang pet door. Pagsapit ng June 30 ay kasing laki na lang si Paul ng cellphone at nakatitig si Tofu sa kanya sa bintana kahit umuulan. Nang dumating si Elise kasama ang mga posibleng bibili ng bahay ay nagpanik si Paul at nagtago sa ilalim ng kama habang masakit na narinig ang pag-usapan ng tahanan niya na parang ordinaryong produkto lang. Pag-alis ng mga bisita ay sinigawan niya si Elise dahil hindi siya sinabihang may darating at delikado kung makita siya. Galit din siya dahil ibinebenta ang bahay nang hindi siya kinukonsulta. Sinabi ni Elise na nabanggit na niya iyon dati pero patuloy lang sa pagsigaw si Paul at iginiit na bahay niya pa rin iyon. Sa puntong yon, napilitan ng ipaalala ni Elise kay Paul na wala na silang kita, hindi na niya alam ang gagawin dahil ayaw talagang magpagamot ni Paul at dahil sa mga salita niya ay tuluyan itong sumabog. Sinabi ni Paul na ang gamutan ay para lang sa may sakit at siya ay maayos na maayos kaya ayaw niyang maging eksperimento ng kung sinong laboratorio. Napuno rin si Elise at nang sigawan niya si Paul ay sobrang lakas ng boses niya na muntik na nitong itapon si Paul mula sa ibabaw ng counter.
Agad siyang humingi ng tawad at tumakbong palabas ng bahay. Nang tumingin si Paul sa pasilyo ay nakita niyang nasaksihan pala ni Mia ang buong pagtatalo. Noong July 5 inilagay ni Mia si Paul sa loob ng kanyang dollhouse at nakisabay si Paul sa laro. Pinuri niya ang bahay at ang mga gamit nito na parang totoong gusali at hiniling pa niyang patugtugin ni Mia ang musika para makasayaw siya kasama ang manika. Napangiti si Mia na matagal nang hindi nangyayari, sinubukan niyang maglaro ng halimaw tulad ng dati pero dahil sa liit ni Paul ay masyadong nakakatakot para sa kanya ang boses at galaw ni Mia kaya agad na nawala ang ngiti ng bata at humingi ito ng tawad. Kinagabihan ay hindi makatulog si Elise at nang lumapit si Paul sa kama ay iniabot niya ang kamay at doon umapak si Paul para makasama siya. Pagsapit ng July 30 ay halos kasing laki na lang si Paul ng court, habang gumagawa siya ng kung ano gamit ang sinulid at kawit ng pangingisda ay paulit-ulit na tinutulak ni Tofo ang pet door mula sa labas hanggang sa mabuksan ito. Bigla nitong ginulat si Paul na aksidenteng nahulog sa kawit at nasugatan. Maingat niyang inalis ang kawit sa tiyan at hinubad ang damit para tingnan ang sugat pero wala siyang oras dahil nakapwesto na si Tofo sa panghuli. Kinuha ni Paul ang isang karayom at tumakbo habang hinahabol siya ni Tofo. Sinubukan niyang iliga ito sa loob ng dollhouse pero tumalon lang ang pusa at ipinagpatuloy ang habulan. Umabot si Paul sa pintuan ng basement at gumulong sa ilalim nito para magtago pero inabot siya ng paa ni Tofo at nahampa kaya nahulog siya sa hagdan. Ligtas siyang bumagsak sa loob ng kahon ng basura pero nawala ng malay. Maya-maya ay umuwi si Elise at nang makita ang dagwang damit ay inakala niyang pinakamasama na ang nangyari. Sa parehong sandali ay nagising si Paul at sumigaw ng pangalan ni Elise. Bumaba ito at naghanap pero hindi siya makita o marinig. Dumating din si Tofo at nagper nang makita ang tila biktima kaya inakala ni Elise na kinain ng pusa ang asawa niya at hinabol ito paakyat ng hagdan habang sinisigawan. Galit na galit si Paul at naghagis ng mga gamit dahil walang pumapansin sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi ay napagod na siyang maghintay at nagsimulang mag-isip kung paano mabubuhay. Ginupit niya ang tela gamit ang pako para gawing takip ng katawan at ginawang sinturon ang kawad. Nakita niya ang butas sa gilid ng kahon kaya nakalabas na rin sa wakas. Kinuha niya ang karayom at naglakad papunta sa bintana pero napatigil siya nang may marinig sa dilim. Natakot siya at mabilis na umakyat sa ibabaw ng water heater platform. Hindi niya magamit ang bintana dahil may kulambo ito. Tumutulo ulit ang tubo kaya uminom siya ng tubig at nilinis ang katawan lalo na ang sugat. Sa sobrang takot ay doon na siya nakatulog sa ilalim ng water heater. Kinabukasan ay nagising siya sa boses ni Mia na tinatawag siya. Tumakbo siya sa hagdan pero sobrang taas nito para akyatin kaya sumigaw siya pabalik pero walang nangyari. Bigla niyang narinig ang pagsara ng pinto at ang makina ng kotse na ibig sabihin ay umalis na ang pamilya niya. Naghanap siya ng mapapakinabangan at nakakita ng tisa na ginamit niya para isulat ang pangalan niya sa sahig. Sinilip niya ang pagitan ng pader at mga gamit at nakita ang mga langgam na kumakain ng keso mula sa bitag ng daga. Itinaboy niya ang mga ito gamit ang karayom at ibinagsak ang pako sa bitag para paganihin ito. Sa una ay walang nangyari kaya sinubukan niya ulit at sa pagkakataong ito ay kumagat ang bitag. Ngayon ay may makakain na siyang keso, biglang may lumitaw na gagamba sa itaas niya kaya paulit-ulit niyang hinampas ang pako sa dingding para gumawa ng ingay hanggang umalis ito. Sinubukan niyang gumawa ng butas sa isa pang kahon gamit ang pako pero hindi umubra kaya bumalik siya sa kahon ng basura at kumuha ng tela at takip ng bote na nilagyan niya ng tubig. Binasa niya ang tela para palambutan ng curtain at nang hampasin niya ulit ng pako ay nabuksan din ito. Pumasok siya at nakakita ng kahon ng posporo pero hindi niya maabot dahil may malalaking bagay na hindi niya kayang galawin. Hinaranggan niya ang butas gamit ang pambura at sinubukang matulog. Narinig niya ang ingay sa itaas bago patayin ang ilaw kaya nagtaka siya kung sino na ang nasa bahay. Noong July 15 ay nagising siya sa mga boses sa loob ng bahay. Sumigaw siya at gumawa ng ingay gamit ang pako at paperclip para mapansin. Bumukas ang pinto pero sumilip lang ang mga tao sa basement at umalis din. Bumagsak si Paul sa sahig na lugmok na lugmok. Sa sobrang desperasyon ay ginamit niya ang karayom para sirain ang cork ng bote hanggang tumulo ang alak. Mabilis niyang pinuno ang isang thimble at uminom hanggang sa masuka. Nakita niya ang gagamba na nakatingin mula sa ibabaw ng fish tank at sa sobrang kalasinggan ay sinabi niya sa manika ni Mia na siya na ang bahala. Umakyat siya sa ibabaw ng fish tank at saglit lang siyang tiningnan ng gagamba bago ito tumakbo palayo. Sa pagtawa ni Paul sa inaakala niyang panalo na siya, sandali siyang nawala ng focus kaya nakabalik ang gagamba at itinulak siya papasok sa tubig. Habang nakatitig sa isda ay lumangoy siya paakyat pero laking gulat niya nang nandoon pa rin ang gagamba na naghihintay. Bumalik siya sa ilalim ng tubig at nakisabay lumangoy sa mga isda hanggang umalis ito. Makalipas ang ilang sandali ay nagtapon siya ng fish food at sinubukan din niyang tikman pero sobrang sama ng lasa.
Kinagabihan ay pabalik siya mula sa water heater dala ang takip ng bote na puno ng tubig nang makita niya ang gagamba sa ilalim ng fish tank, unti-unti itong lumapit kaya inilabas ni Paul ang karayom at paikot-ikot itong inundayan para itaboy ang kalaban, ilang beses niyang natama ng mga paa nito pero hindi pa rin sumusuko ang gagamba, tumakbo si Paul at nagtago sa likod ng paa ng muebles pero agad siyang sinundan kaya tinusok niya ito ng ilang beses hanggang umatras, umakyat naman ang gagamba sa kahoy at sinubukang umatake mula sa itaas kaya tinusok niya ulit bago tumakbo palayo. Nagpatuloy ang habulan sa ilalim ng muebles hanggang matisod si Paul sa mga cable, napunta sa ibabaw niya ang gagamba kaya buong tapang siyang lumaban. At nang makita ang mga piraso ng kahoy ay kumuha siya ng isa at isinaksak sa mga mata nito hanggang umatras, nang sigawan niya ito ay tuluyan na itong tumakbo palayo, pagkatapos ay nagawa niyang buksan ang isa pang butas sa kahon at sa wakas ay naabot ang mga posporo, dahil sa liit at hina ng katawan niya ay ilang beses siyang sumubok bago tuluyang makapagpaapoy, ngayon ay may maliit na siga na siya para magpainit, kumain siya ng keso habang kinakausap ang manika ni Mia at sinasabi kung gaano niya namimiss ang pamilya niya at hinihiling na iparating kay Mia ang mensahe niya kung sakaling magkita silang muli. Habang lumilipas ang mga araw ay inalagaan ni Paul ang sarili sa pamamagitan ng pag-eehersisyo, pagkain ng keso, at pagtulog sa loob ng kahon. Noong July 20 ay may narinig siyang ingay at dali-dali siyang umakyat sa hagdan at nakita ang isang lalaking bumababa, sumigaw siya at kumaway pero sobrang liit na niya kaya ang normal na boses at yabag ng lalaki ay parang lindol sa kanya, tinakpan niya ang mga tainga at nagtago sa ilalim ng hagdan habang tinitiis ang matinding sakit ng ulo hanggang mapaiyak siya sa sahig. Nang tuluyang umalis ang lalaki ay lumabas siya at napansing wala na ang isda kaya ngayon ay tunay na siyang nag-iisa. Noong August 2 ay may lamok na pumasok sa basement at tumitig sa kanya ng ilang segundo na nagpa-realize kay Paul na halos kasing laki na lang siya ng insekto. Nang lumipad ang lamok ay naisip niyang baka sa liit niya ay makalusot na siya sa kulambo ng bintana. Nagsimula siyang umakyat sa mga muebles na inabot ng sobrang tagal at lakas hanggang makarating siya sa tuktok at tumakbo ng buong bilis para tumalon at lumapag sa mga ladrilyo. Mula roon ay nakalakad na siya sa pader papunta sa bintana, nang makasalubong niya ang sapot ay napagtanto niyang nandoon pa rin ang gagamba, maingat siyang gumalaw para hindi ito magambala pero aksidenteng nasagi ng siko niya ang sapot at iyon lang ang kailangan para mapansin siya. Agad siyang hinabol ng gagamba at yumuko si Paul na tila tinatanggap na ang katapusan, habang umiiyak ay napaihi pa siya sa takot, naguluhan ang gagamba at napatigil hanggang may langaw na dumikit sa sapot kaya iniwan siya nito at bumalik para kumain. Nagpatuloy si Paul sa paglalakad at matapos ang matinding pagsisikap ay narating niya rin ang bintana. Sinubukan niyang gumapang palabas pero napagtanto niyang kahit ganito kaliit ay hindi pa rin siya kasya. Noong August 7 ay nagising siya dahil may langgam na kumakagat sa binti niya. Sinipa niya ito at napunta ang langgam sa gagamba, isang panglanggam ang agad na nakatakas sa kulambo at ngayon ay sapat na ang liit ni Paul para sumunod, mabilis siyang gumalaw at nakaiwas sa gagamba sa huling sandali, nagkatitigan sila at napaisip si Paul kung nag-iisa na rin ba ito, makalipas ang ilang sandali ay naglalakad na si Paul sa gitna ng kalikasan, ang damo ay napakataas para sa kanya at ang mga patak ng tubig ay parang higanti, ang hanging dulot ng paglipad ng paru-paro ay marahang humaplos sa mukha niya at sandali silang nagkatitigan bago ito lumipad palayo. Tumingala si Paul sa mga bituin at naisip si Mia na sa parehong sandali ay nakatingin din sa mga bituin. Thank you for watching, don't forget to subscribe and hit the notification bell.